Mula sa pagkakaupo ay tumayo ako at ipinagpag ng aking palad ang aking puwitan na nadikitan ng mga alikabok. Sa tingin mo ba'y kaya akong talunin ng mga ulol mong tauhan? Nakangising tanong ko kay Beron pagkatapos ay napailing-iling ako. Sana'y tinalian mo ang aking kamay at paa para kahit paano may pag-asa sila na manalo sa akin. Pero ganitong malaya ang mga kamay at paa ko ay kahit ang makalapit sa akin ay hindi nila magagawa. Dumilim ang mukha ni Beron nang marinig ang mga sinabi ko. Ang yabang mo talaga, Shiva. Hindi porket may nalalaman kang self-defense ay kaya mong talunin ang 4 kong tauhan. Hindi mo alam, ngunit magagaling silang makipaglaban. Kaya nilang patumbahin kahit ang isang malaking kalabaw. Ikaw pa kaya na isang mahinang tupa? Oh, sige nga. Masubukan nga. Nangahamon ng tinig na sabi ko sa kanya. Ang yabang mo talaga, Shiva! Sigaw nito na halatadong napikon sa akin ng tuluyan. Boys, kayo nang bahala sa kanya. Gawin niyo kung anong gusto niyong gawin sa kanya. Malakas na utos nito sa mga tauhan. Nakangisi namang lumapit ng dahan-dahan ng 4 na lalaki habang pinapatunog nilang kanilang mga daliri. Hati-hati tayo pare. 2 sa itaas at 2 sa ibaba. Nakangising sabi ng lalaking pinakamaitim at pangit sa kanilang 4. Kahit sa banda pare. Basta salit-salitan tayong papasok sa kanya. Sagot naman ng isa na halos maglaway na ang itsura sa pagkakatingin sa akin. Naningkit ang mga mata ko nang marinig kong mga kabastosang pinaplano nila sa akin. Unang nakalapit sa akin ang pinakamaitim sa kanila. Ngunit kahit ang mahawakan ng dulo ng aking buhok ay hindi niya nagawa dahil sinalubong ko siya ng malakas na flying kick. Tumilapon ito sa malayo sa lakas ng impact ng aking sipa. Agad namang sumugod ng sabay-sabay ang 3, ngunit nailagan ko ang kanilang mga suntok at sipa. At maliksing na iturok ko sa kanila ang aking deadly needles. Biglang napahinto ang 3 na tila na paralisa ang buong katawan. 1, 2, pagbibilang ko, hindi pa umaabot ng number 3 sabay-sabay na bumagsak sa sementadong sahigang 3 lalaki. Napulos malalaki ang katawan. Anong ginawa mo sa kanila? Nalalaki ang mga matang tanong ni Beron. Mabilis nitong nilapitan ng 3 tauhan. At inalaman dahilan kung bakit bigla na lamang tumumba ang mga ito. Patay na sila? Pinatay mo sila gamit ang mga karayom? Mas lalong nanlaki ang mga mata nito sa natuklasan at tila nahuhulaan na nito kung sino talaga ako. Ikaw si Silent Assassin? Hintakot na tanong ng lalaking tumilapon. Isinatinig nito ang tanong na hindi magawang itanong sa akin ni Veron. Yes, I am. At malas nyo lang na ako ang kinidnap nyo. Mapanganib ang ngiti na sagot ko sa lalaki. Hindi! Hindi ito totoo! Sambit ni Beron na halos lumawa na ang mga mata sa sobrang hindi pagkapaniwala sa natuklasan. Alam ba ni Haret ang tunay mong katauhan? Sa kabila ng takot na nakalarawan sa mukha nito'y nagawa pa nitong makapagtanong sa akin. Hindi. At wala akong balak na sabihin sa kanya. Wala rin namang makakapagsabi sa kanya sa tunay kong katauhan. Dahil walang makakalabas ni isa man sa inyo ng buhay sa warehouse na to. Sa narinig ay biglang bumangon at kumaripas ng takbong natitirang buhay na tauhan nito. Ngunit nakakatatlong hakbang pangalang ito'y biglang tumigil nang tamaan sa ulo ng hinihagis kong karayom. Ilang saglit pa'y walang buhay na bumagsak ito sa sahig. Hayop ka! Isa kang kriminal! Galit na sigaw sa akin ni Beron. Hindi ba't magkatulad tayo? Balak mo nga akong patayin pagkatapos mong ipaluray sa mga tauhan mong katawan ko, hindi ba? Malas mo lamang dahil hindi isang simpleng babae ang kinidnap nyo. Galit na sabi ko sa kanya. Hayop ka, Shiva! Papatayin kita! Galit na sigaw ni Veron. Tumayo ito, tumakbo palapit sa akin habang nakaumang ang hawak na stand gun. Ngunit maliksi ako nakaiwas sa kanya. Sabay turok ng isang karayom sa kamay niyang may hawak na stand gun. Kasalanan mo kung bakit ka mamamatay, Veron. Ikaw ang humiling nito. Malamig ang boses at blanco ang ekspresyon na sabi ko sa kanya bago naglakad palabas ng warehouse. Sinigurado ko na walang nakakita sa akin paglabas ko ng warehouse para walang makakapagturo sa akin na siyang pumatay sa 5 katao na nasa loob ng abandonadong warehouse. Kinabukasan ay nabasa ko sa mga pahayagan na pinagpistahan ng mga taga-media ang balita tungkol sa pagpatay ni Silent Assassin sa sikat na artistang si Beron de Villa.
kasamang 4 na lalaki na napag-alaman ng pulisya ng mga tauhan ng ama nito. Walang nakakaalam kung ano ang dahilan ng pagpatay ni Silent Assassin sa babaeng sikat na artista ayon sa isang reporter. Walang dapat sisihin sa kanyang pagkamatay kundi ang kanyang sarili mismo. Sabi ko na tila may kausap gayong nag-iisa lamang ako sa loob ng bahay ko at kasalukuyan nagbabasa ng dyaryo na binili ko sa labas ng gate ng subdivision kanina. Inilapag ko ang dyaryo sa ibabaw ng center table at pumasok sa loob ng aking kwarto. Kumuha ako ng bagong towel at pumasok sa loob ng banyo. Mabilis lamang akong nag-shower at nagbihis ng simpleng bestida na medyo humahakap sa katawan ko ang malambot na tela. Lumabas ako ng bahay ko at nagpunta sa bahay ni Harriet. Ilang araw ko na siyang hindi nakikita dahil busy siya sa misyon na hinahawakan niya. Kaya naman miss na miss ko na siya. Pagdating ko sa bahay niya ay agad akong umibis sa aking sasakyan at tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng bahay niya. May susi naman ako sa gate at pintuan ng bahay niya kaya hindi ko na kailangan pang kumatok pa. Pagpasok ko sa loob ay nakita kong nakasandig siya sa sopa habang nakapikit ang mga mata. Agad niyang naramdaman ang aking presence kaya nagmulat siya ng mga mata. Shiva, I didn't expect you to be here now, but I'm glad that you came. Nakangiting kausap niya sa akin. Ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukha kasi itong problemado. Nang tumabi ako sa kanya sa upuan ay niyakap niya ako ng mahigpit. What's wrong? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Mukhang malaki ang problema nito. Humugot ng malalim na buntong hininga si Harriet bago sumagot. Pinatay ni Silent Assassin si Veron. I don't know kung anong reason niya sa pagpatay kay Veron at sa mga tauhan ng daddy niya. Sumusobra na talagang Silent Assassin na yan. Dapat ko na talaga siyang mahuli. Tila nagsusumbong sa akin na sabi niya. Napapikit naman ako at napahigpit sa pagkakayakap sa kanya. Dama ko ang galit niya kay Silent Assassin. At sobrang natatakot ako sa magiging reaksyon niya kapag nalaman niya na ako na kanyang girlfriend at si Silent Assassin ay iisa. Anong gagawin mo kapag nahuli mo at nalaman mo kung sino talaga si Silent Assassin? Hindi napigilang tanong ko sa kanya. Pinakawalan muna ako ni Harriet bago niya sinagot ang aking tanong. I will make him pay for all the crimes that he did. Kung kinakailangan patayin ko siya at huwag nang idaan sa pag-uusig ng batas ay gagawin ko. Matigil lamang ang ginagawa niyang pagpatay. Nagtatagis ang mga ngipin na sagot sa akin ni Harriet habang nakakuyom ang mga kamao. Nakaramdam ako ng lungkot sa aking narinig. Ngayon pa lang ay alam ko na kung anong kahihinat na ng aming relasyon. Kapag nalaman na niyang ako si Silent Assassin na kinamumuhian niya ng sobra, ay hindi siya mag-aalinlangan na patayin ako. Ngayon pa lang ay parang dinudurog na ang aking puso. Hindi mo ba naiisip kung ano ang dahilan na nagtutulak sa kanya para gawin ang bagay na ito? Hindi mo ba naisip kung masaya ba siya sa tuwing may pinapatay siyang tao? Hindi ko napigilang mag-react sa kanyang sinabi. Kahit ano pa man ang dahilan niya, ay hindi pa rin tama na ilagay niya sa mga kamay niya ang batas. Kung may atraso man sa kanyang mga taong pinatay niya o binayaran man siya ng malaking halagay, dapat ang batas ang manghusga sa mga taong yun. Wala siyang karapatan na pumatay ng tao dahil hindi siya alagad ng batas. Nagpipigil na galit na sabi ni Harriet sa akin. Mukhang hindi niya napapansin ang kakaibang reaksyon ko sa aming pinag-uusapan. Nakapokus lang kasi ang atensyon niya sa galit na nararamdaman niya para kay Silent Assassin. Kaya hindi niya napapansin ang reaksyon ko na sobrang apektado. Nakaramdam ako ng inis sa mga pinagsasabi ni Harriet. Kaya tumayo ako at akmang aalis na nang bigla niyang hawakan ng isa kong kamay at hinila pa upong muli. Aalis na ako. Mukhang wala ka naman sa mood ngayon para makipag-usap sa akin ng matino dahil pinapairal mo ang galit mo sa kanya kaya aalis na lang ako. Magkahalo ang pagtatampo at lungkot sa aking boses nang muli akong magsalita. Niyakap niya ako ng mahigpit pagkatapos ay huminga ng tuwid. I'm sorry. Nadala lamang ako ng aking emosyon. Ng galit para sa taong yun. Huminga ako ng malalim at ginantihan siya ng yakap na mahigpit. Baka sa mga susunod na araw ay hindi ko na siya mayayakap ng ganito. Kaya habang may pagkakataon akong mayakap siya ay sasamantalahin ko na. I'm sorry, Harriet. Hindi ko napigilang sambit matapos ko mawala sa pagkakayakap sa kanya ng mahigpit. Bakit ka naman humihingi ng sorry sa akin? Nakakunot ang noo na tanong niya sa akin. Sa halip na magpaliwanag ako kung ano ang dahilan at nagsusorry ako sa kanya, ay bigla ko na lamang kinabig ang kanyang ulo at pinaglapat ang aming mga labi.
Mabilis namang nadarang si Harriet dahil agad nitong ginantihan ng mapusok na halik ang aking halik. Hindi ako tumutol ng pangkuin niya ako't ipasok sa loob ng kanyang kwarto. I'm ready to give myself to him. Wala akong pagsisisihan sakaling may mangyari man sa amin. Tamang-tamang inilapag niya ako sa ibabaw ng kanyang kama habang nananatiling magkahugpong ang aming mga labi nang bigla namang nag-vibrate ang cellphone ko. Sanyalis na may text message akong natanggap mula sa BAS. Wala naman kasing ibang magte-text sa akin malibang kay Ninong Rafi. Kaya sigurado akong sa kanya galing ang text message na dumating. Wait lang. Saway ko sa kanya ng akmang huhubarin na niya ang aking pag-itaas na damit. Nakita kong pagtutol sa kanyang muka, ngunit hindi naman siya nagsalita. Mula nga kay Ninong ang text message at pinapapunta ako ng BAS headquarter ngayon. Agad akong bumangon sa kama at inayos ang aking sarili. I'm sorry, Harriet. I have to go. May importanteng tao ako nakakausapin. Paumanhin ko sa kanya. Hindi ko na hinintay na makapagsalita siya at tumutol dahil mabilis na akong lumabas sa kanyang kwarto at nagtuloy-tuloy sa paglabas ng bahay niya. Sumakay ako sa aking kotse at mabilis na pinaharurot ito. Kaya wala pang kalahating oras nasa tapat na ako ng BAS building. Agad akong dumiretso sa opisina ni Nino. At nagtaka ko kung bakit naroroon na naman ang halos lahat ng BAS assassins. Mabuti at narito ka na, Shiva. Ngayon ay mag-uumpisa na tayo sa ating meeting. Pag-uusapan natin kung paano natin mapapatay ang lintik na Harriet Del Piero na yan. Galit ang boses na salubong sa akin ni Ninong Rafi. Pakiramdam ko'y para akong natuka ng ahas nang marinig kong sinabi niya. Dumating na yata ang isa sa mga kinatatakutan kong mangyari. Ang maging target ng BAS si Harriet. Pakiramdam ko biglang nanghina ang aking mga tuhod at nanlamig ang aking buong katawan nang marinig ko na tungkol kay Harriet ang pag-uusapan namin. Kung paano siya mapapatay para maalis ang tinik sa lalamunan ng BAS. Hindi ako nagpahalata na bigla akong nalambot dahil siguradong magtataka sila kung bakit ganito ang reaksyon ko. You can sit down here, Shiva. Biglang inilapit nito mang isang upuan kung saan ako nakatayo at kusa niya akong iniupo. Alam kong nahahalata niyang naging reaksyon ko dahil alam niyang kilala ko si Harriet at malamang ay nahuhulaan na nito na hindi lamang kami simpleng magkakilala kundi may namamagitang espesyal na relasyon sa pagitan namin dalawa ni Harriet. Thankful ako dahil kahit may alam si Tom ay nanahimik ito at hindi ako ibinoko. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng pakiramdam na may isa akong kaibigan. Isang tunay na kaibigan sa katauhan ni Tom. Thanks. Mahina ang boses na sabi ko kay Tom. Tango lamang ang isinagot niya sa akin at bahagyang ngumiti, ngunit hindi nagsalita. Masyadong malaki ng atraso sa atin ang Harriet na yan. Ilang assassins na ang kanyang nahuli nitong mga huling araw. Kapag nagpatuloy ito ay baka lahat kayo ay mahuli. At isa pa'y baka bumigay ang mga assassins na nahuli nila at ikanta tayo. Hindi ko hahayaan na masira ang ating organisasyon nang dahil lamang sa pipitsuging pulis na yon. Nakakuyong mga kamao na sabi ni Ninong Rafi sa aming lahat. Baka sa mukha niyang matinding galit para kay Harriet. Kaya mas lalong tumindi ang pag-aalala ko para sa boyfriend ko. Kilala ko si Ninong Rafi. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nagtatagumpay sa gusto niyang mangyari. Bakit hindi natin siya i-assassinate, sir? Kahit ako ang pumatay sa kanya ng libre ay ayos lang. Mayabang ang boses na presenta ni Manolo sa kanyang sarili. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Hindi ko maintindihan ngunit tila may kakaiba sa kanyang tingin. Hindi ko alam kung nais ba niyang iparating sa akin na mas kaya niyang patayin si Harriet kaysa sa akin. O alam niya ang tungkol sa relasyon ko kay Harriet. Kaya niya ako tinapunan ng makahulugang tingin. Tama ka, Manolo. We will going to assassinate him. Ngunit pagpipilian pa ng mga big boss kung sino sa inyong papatay sa kanya. Basta ang gawin niyo lang ay mangalap ng impormasyon tungkol sa kanya at manmanan siya. Matinik siyang pulis kaya natitiyak ko na hindi magiging madali ang pagpatay natin sa kanya. Kaya kailangang pagplanuhan. Mahabang paliwanag ni Ninong Rafi. Sir, kahit ako ay kayang-kaya ko rin siyang patayin. Ibigay mo na lang sa akin ang misyon na to. Sabi naman ni Alan na bakas din ang kayabangan sa muka. Bahagya akong napaismit. Kahit magaling itong makipaglaban ay di hamak namang mas magaling si Harriet sa pakikipaglaban kung ikukumpara sa kanya. Tsak na hindi siya mananalo kay Harriet. Kaya natitiyak ko rin na hindi sa kanya ibibigay ni Ninong ang misyon sa pagpatay kay Harriet. Napatingin si Ninong kay Alan at akmang ibubukan nito ang bibig para magsalita.
nang biglang tumunog ang landline sa mesa nito. Saglit itong nakipag-usap sa telepono habang kaming lahat ay nakatingin sa kanya. Patangu-tangu ito sa kausap na para bang nagbibigay ng instructions dito ang taong kausap nito. Hindi naman ito nagtagal sa pakikipag-usap sa telepono at ibinaba rin agad. Huminga ito ng malalim bago kami muling kinausap. I-set aside muna natin ang problema natin sa pulis na yan. May bago kayong misyon na kailangang unahin. Pagbabalita sa amin ni Nino. Kahit paano'y nakahinga ako ng maluwag. Makakapag-isip pa ako ng paraan kung paano maipapaalam kay Harriet na siya nang magiging target ng assassination ng BAS. Maya-maya ay biglang may pumasok na lalaking nakasuot ng sombrero at may dala na makapal na folder. Hindi namin makita ang mukha niya dahil masyadong natatakpan ng suot nitong sombrero. Pagkatapos nitong maibigay kay Ninong ang folder na puti, ay agad din itong umalis. Pumasok at lumabas ito ng opisina nang hindi man lang tumitingin sa amin na para bang wala kami sa loob ng opisina. Sir, yan bang importanteng misyon na dapat naming unahin? Agad na tanong ni Manolo pagkalabas ng lalaking nagdala ng folder. Yes. Tingnan nyo at pag-aralang mabuti ang mga detalye na nasa loob ng folder. Sagot ni Nino. Pagkatapos ay isa-isang ibinigay sa amin ang kopya ng magiging misyon namin na mukhang sama-sama naming gagawin. Senator Ivan Del Pero. Mahinang basa ko sa pangalan ng taong target namin. Lihim akong napamura nang mabasa kong pangalang ito. Kung hindi ako nagkakamali, first cousin ni Harriet ang aming target. Natatandaan ko na naabutan kong nag-aral siya sa school kung saan din kami nag-aral ni Harriet. Unang taon ko sa high school samantalang siya naman ay panghuling taon sa senior high. Nakita ko siyang madalas nakasama ni Harriet noon. At dahil naging crush ko si Harriet, kaya natural lamang na nalaman ko rin na pinsan niya ang kasakasama niya. Si Senator Ivan ang pinakabatang nahalal na senador sa kasaysayan ng bansa. Isa itong mabuti at matuwid na politiko, kaya hindi ko maintindihan kung bakit ito nais na ipapatay. Ninong, hindi ba't matuwid na politiko ang senador na ito? Bakit naman siya nais ipapatay ng kung sino man? Hindi nakatiis na tanong ko kay Ninong. Sa files kasi na ibinigay sa amin ay walang nakasulat na dahilan kung bakit ito kailangang patayin. Hindi katulad ng mga naunang misyon na may nakasulat na dahilan kung bakit kailangang mabura sa mundo ang target. Ang trabaho namin ay tumanggap ng kliyente at trabaho naman ninyo na gawin ang ipinapatrabaho ng kliyente. Kung ano man ang dahilan at ipinapapatay ang taong ito ay hindi na mahalaga. Basta gawin niyo ang trabahong ibinibigay sa inyo. Tapos ang usapan. Seryoso ang anyo na sagot sa akin ni Nino. Kung gano'n ay hindi ako sasama sa misyon na to, Ninong. Hindi ako pumapatay ng mga taong mabuti ang kalooban. Matapang na sabi ko kay Nino. Nakita ko ang pagdilim ng mukha niya at pagtalim ng kanyang bibig. Ngunit hindi naman nagsalita. Nakita ko rin ang pagtalim ng kanyang paningin sa akin. Ngunit saglit lamang at agad iyong naglaho. At kailan pa naging santang isang killer na katulad mo, Shiva? Nakangising pangiinsulto sa akin ni Alan. Nagtawa na naman ang ibang mga kasamahan namin nang marinig ang sinabi ni Alan sa akin. Baka gusto mong matulog muli. Tsak na makikita mo sa iyong panaginip ang kasagutan sa iyong tanong. Siya nga pala. Kumbinsido ka na ba ngayon na 3 oras bago magising ang taong natutusok ng aking karayom na may pampatulog? Anong oras ka ba nagising last time na nag-meeting tayo? Nang iinis naman na ganti ko sa kanya. Nakachamba ka lamang kaya naunahan mo ko't napatulog. Pero hindi na ulit mangyayari yon. Namumula ang mukha sa galit na sagot niya sa akin. Ngit-ngit na ngit-ngit ang itsura nito ngunit hindi makaporma. Oh? Talaga? Gusto mong subukan natin ngayon? Para malaman natin kung tsamba nga lang ang nangyari. O sadyang antukin ka lang. Nakataas ang kilay na pang-iinis ko pa sa kanya. Akmang sasagot na sana si Alan. Ngunit mabilis na pumagitna sa sagutan namin si Ninong Rafi. Tumigil kayong dalawa. Hindi ko kayo ipinatawag para lamang mag-away at magpagalingan. Mariing saway sa amin ni Ninong. Pareho kaming natahimik ni Alan at nagpalitan na lamang ng matatalas na sulyap. We have a deal, Shiva. At alam ko na sasama ka sa misyon na ito dahil sa deal na yon. Kausap sa akin ni Ninong. Hindi ko napigilang maikuyom ang aking mga kamao. Ang deal na tinutukoy ni Ninong ay tungkol sa 10 tao na kailangang ma-assassinate ko bago ko makausap ang pinaka-big boss sa lahat ng big boss ng BAS. At base sa kanyang pananalita,
ay magiging pangwalo sa listahan ng mga na-assassinate ko si Evan Del Fiero. Kahit na hindi ako makapatay, basta makapag-cooperate ako sa misyon na ito. Kapag tumulong ako na patayin ng pinsan ni Jared at magtagumpay kami, ay magiging 2 tao na lamang ang kailangan kong patayin at makakausap ko na ang Big Boss.